Samantala, monitoring sa mga ipinapasok na karne ng baboy sa Dagupan City, hinigpitan kasunod ng kaso ng ASF sa isang bayan sa Pangasinan. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, nakaalerto ng iba't ibang lokal na pamahalaan kasunod ng pagtama ng ASF sa isang bayan sa probinsya ng Pangasinan. Hinigpitan pa ng Dagupan City Veterinary Office ang monitoring sa lahat ng mga karne ng baboy na ipinapasok at ibinibenta sa mga pamilihan sa Dagupan City, maging sa mga ibinibentang karne ng baboy sa mga talipapa. Kasunod ito ng naitalang positibong kaso ng African swine fever sa isang bayan sa Western Pangasinan. Usually po pag may ganitong mga alert po sa atin, ang lagi po natin na priority is higpitan po yung pagpasok po ng mga karne po dito sa ating market nila kasi yun naman po talaga yung pinaka-protocol po natin. Kailangan po yung karneng pumapasok dito sa ating market na-slaughter po sa mga accredited slaughterhouses. Bagamat walang direktang epekto sa kalusugan ng tao ang ASF at hindi ito nagdudulot ng kahit anong sakit, kahit pa nga makain ng karne ng baboy na apektado nito, patuloy pa rin pinag-iingat ng otoridad ang publiko. Ang pagtama kasi ng ASF ay nagdudulot ng krisis sa kabuhayan, industriya ng pag-aalaga ng baboy at supply ng pagkain. Tiniyak ng mga negosyante sa Dagupan City na malinis at ligtas sa ASF ang mga ibinibentang karne ng baboy. Safe naman ang baboy namin dito kasi dumadaan naman sa slaughter yan may mga tatak yung baboy. Safe po kainin po. Safe kainin po. Hindi pinapayagan ng Dagupan City Veterinary Office ang pag-angkat ng baboy sa ilang bayan sa Western Pangasinan. Bahagya ring bumaba ang presyo ng karne ng baboy sa pamilihan. 5 piso kada kilong ibinaba sa presyo dahil sa mababang demand. Nasa 350 hanggang 370 pesos ang kada kilo ng baboy sa Dagupan City. Kaya yung magiging 380 nagiging 370 na rin. Pag sa laman pwede na rin 350. Ganun, pwede. Pero mostly pa rin 360, pwede na rin 350. Nakamonitor ang SINAG sa sitwasyon sa Pangasinan. Bagamat may tinamaan ng ASF, kontrolado naman daw ang sitwasyon sa probinsya. Napigilan daw ang paglabas ng mga alagang baboy sa apektadong lugar. So far, wala pa naman maraming cases like before. Hindi naman ganun katindi pa. Compare last year, mas konti naman this year. So, monitor pa rin natin, no? Samantala, patuloy ang paalala at panawagan ng otoridad sa mga hog raiser na i-monitor ang mga alagang baboy. Sakaling makitaan ang karamdaman ng mga alagang baboy, ay agad itong ipagbigay alam sa kinauukulan. Chris, dito naman sa Mangaldan, Pangasinan na nakabantay ang Market Division, Slaughterhouse Division, ganun din ang Agriculture Office sa lahat ng mga baboy na kinakatay sa Slaughterhouse Division. Tinitiyak ng otoridad na walang sakit o walang karamdaman at healthy ang lahat ng baboy na kinakatay sa Slaughterhouse Division. Meron ding mga kaukulang dokumento kung saan naka-indicate doon kung saan nanggagaling yung mga kinakatay na baboy sa Slaughterhouse. Ayon sa Market Division, Chris, at maging sa Agriculture Office, karamihan sa mga kinakatay na baboy sa Slaughterhouse Division ng Mangaldan ay nagmumula pa sa ibang probinsya. Maliit lamang na porsyento o volume ng baboy ay nanggagaling sa probinsya ng Pangasinan. Samantala, Chris, kumpara sa ibang mga bayan o ibang mga pamilihan ay bumaba din ang presyo ng karne ng baboy sa Mangaldan Public Market na nasa 330 hanggang 350 pesos kada kilo. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.